experience ang St. Timothy, pero as a commission, managing election, they can exercise their rights dahil sila naman yung gumagawa ng terms of reference. Pero ito, tingnan nyo. Pre-qualify nila ang St. Timothy, pre-qualify nila ang Miro joint venture, pero nakalimutan nila na hanapin yung agreement between St. Timothy, the IT firm, Concept Solutions, and Miro. Lately, ang sabi ni Chair Garcia, they will require Miro, St. Timothy, and the IT firm to make another agreement defining their respective roles in the elections para wala daw turuan kung sino yung nagkamali. This is something that should be done in the pre-qualification phase of the bidding. Pero ngayon po, kinokorek nila. Kinokorek nila after the bidding. Pwede na pala ngayon yun. Pag may mali ka, merong isang parte na hindi ka qualify, tuloy lang, pagkatapos ng bidding, pag nasa na yung kontrata, saka mo babaguhin. Second, during the post-qualification, ang present po na ballot box ng Miro joint venture ay transparent. Makikita nyo po yung balota, makikita nyo yung boto. And this is against the provisions of the terms of reference of the bidding. Pero pinos-qualified nila ang joint venture. Ngayon po, after the fact na naman, pinababago nila yung kulay. Ngayon daw, dapat hindi transparent, dapat colored yung ballot box. So, after the fact na naman. Pero ang pinakamalaking gulo po dito, yung sistema na pwede kang mag-recast ng iyong ballot box. Pwede po itong magdulot ng napakalaking kaguluhan pagdating po sa actual election day. Yung pong legality po ng sistema ng Miro, it's up to the Supreme Court. They will decide on that. Pero simple lang po. Gusto ko lang po ipaliwanag sa inyo. Ginagamit natin OMR, subukan na yan dito sa Pilipinas. Nasubukan na yan sa ibang elections in other parts of this world. Yung another system, which is the DRE, that nasubukan na po yan dito sa Pilipinas, sa ibang mundo. Yung combination po, nasubukan na yan. Pero ito pong sistema na ito, wala pa pong bansa o eleksyon na gumamit na ito. Ibig pong sabihin, ginipig ang eleksyon ng Pilipinas. Tayo po ang ginipig ng Miro system. This is a new rollout. Napansin ko po isang statement ni Chairman Garcia. Sabi niya, the procurement of the new machines is an all-government decision. All-government decision. Maling-mali po ito. Bakit? Ibig niya sabihin, ang executive department, ang legislative, may partisipasyon dito sa procurement na ito ng bagong machine, sa pagdidesisyon na ito. Ang COMELEC po ay isang independent commission. Wala pong pakialam ang mga politiko sa manner ng pag-conduct ng eleksyon. Ibig ba sabihin, sinabi ng Kongreso at ng Executive Department na sabihin nyo na sira na yung mga makina kahit hindi pa?
Sabihin nyo na wala ng spare parts kahit na mayroon kayong kontrata na dapat mag-provide ang Smartmatic until 2025 elections ng mga spare parts. Sinabi ba ng Kongreso ng Malacanang na abusuhin nyo yung kapangyarihan nyo, di-disqualify nyo ang Smartmatic? Sinabi ba ng Kongreso na labagin nyo yung sarili nyo mga terms of reference? Sinabi ba na huwag nyo i-convene ang COMELEC Advisory Council, maglabas na kayo ng TOR? Bakit? Ito po'y desisyon ng COMELEC. Bakit idadamay yung national government? Why will they drag the national government? Why will they drag Congress? Kung meron po kaguluhan na mangyayari dito, responsibilidad lang ito ng COMELEC. At hindi po dapat idamay, especially with our heated political situation, especially with our problem with the WPS. Napakahalaga po na may kredibilidad yung eleksyon natin. Sabi nila, anong motibo ko? Baka ano ka na Smartmatic? Baka ikaw ay ginagawa mo ito para sa oposisyon? Di po. Whatever will be my motive will be doubted. Sinasabi ko na lang po, i-judge nyo, tama ba yung sinasabi ko o mali? Tama ba o mali? Napakalaking risk po sa akin. Bakit? Kandidato ako sa susunod na eleksyon. Ang referee ko, they can do anything to me. Pero, siguro, baka ito na yung ano ko. Kahit na ito na yung huling legacy ko in the preservation of the democratic processes. And if they will, baguhin nila, ayusin nila, paliwanag nilang mabuti. I'd like to be proven wrong. Pero kung hindi po nila may papaliwanag mabuti, I'm willing to file an impeachment against COMELEC. And I will prove na ang dahilan dito, simple lang po. We never spent 6 billion in the 5 elections sa automation. Ngayon, almost 18 billion. Hard disk, mass production, 120,000. You will never spend 20,000 pesos sa hard disk. Monitor, 14 inches. You will never spend 10,000 for a monitor. Ballot box, 120,000. You will never spend 5,000 for a ballot box. Software, magkano lang yun? 18 billion divided by 120,000, 150,000 pesos per unit. Kano punan? Less than 50,000. This is the reason for all of this, despite all the red flags of Miro, bulag, pipi at bingi ang COMELEC. Bakit? 12 billion ang diferensya. Okay na sana. Okay na yung 12 billion. Pero sana huwag magtaguling eleksyon. Pero sa pinapakita nila, ngayon, nililito nila yung tao. Chairman Garcia is acting as the marketing manager of Miro. Dapat naman paliwanag nitong sistema na ito yung mga technical people ng Miro. Yung technical people ng COMELEC. Hindi si Chairman Garcia. Kaya nga mali-mali yung mga sinasabi niya. Ito po ang diferensya. Yan ang diferensya. Salamat po.